Hello mga katito, kumusta po tayong lahat? Sa mga kapwa ko OFW, saan man panig ng mundo, kumusta po tayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan, lalo na itong mga nandito sa Middle East na naapektado sa kaguluhan dito. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi kami bulag na nagbubulag-bulagan. Hindi kami pingin na nagbibingi-pingihan. Hindi kami pipisa na ilang sa katahimikan. Alam namin lahat kung anong katotohanan. At by the way, bago ako mag-umpisa no, sa mga mayroon lang akong mga ikokomento dito sa mga issue no. But before we go on mga kaibigan, mga kababayan, ito gusto ko lang ipaalala sa inyo doon sa mga waray-waray, ha? Lalo na labi na didaha Kalbayog City, ha? Mga waray. Ansindo mga kaabot ta Kalbayog, habuas nga adlaw or anong oras na ngayon? Alas 7 na dito sa Middle East. So, ngayong araw, linggo, para nag-extend ang Tatay Kami Naman signature campaign. Bali, nag-start iton hira, kakulop. So, dahil nga ang dami nagde-demand na hindi sila nakapirma daw kung po pwede extend. So, nafe-feel ko, alam ko dahil nababasa namin sa mga group chat, may mga gustong pumirma no doon sa signature campaign na yan, hindi daw nakahabol sila. So, kaya siguro nag-extend dahil ang dami. So, nagulat din ako bilang isang waray, nagulat din ako na ganun pala karami ang supporter kay ni Tatay Digong. Okay? Hindi lang yan simbolo na gustong sumuporta. Ito ay nagpapatunay lamang yung gaano kabuting leader ang ating dating Pangulong Tatay Digong. Na ngayon ay nasa dahig, nasabi nga nila kinidnap. Pero mga kababayan, umasa po tayo. Ha? Umasa po tayo. Ha? Ang kasama na hindi magwawagi. Hindi magwawagi. 100%, 101% magkakaroon ng katarungan at ang katotohanan ay lalabas. At yung may mga sangkot sa mga katiwalian, sa mga kalukuhan, lalo na itong mga nasasangkot dito ng mga tao sa traidor sa ating bansa na ang ginawa nila dito sa ating Pangulo, na dating Pangulo na dinala nila sa dahig, na ito ay malinaw na personal interest, political interest nila. Dahil alam natin, actually mga kababayan, medyo mahababang discussion ngayon. Nagtataka siguro kayo lahat, lalo na itong mga waray-waray, wawarayong muna. Nagbanging kam nahipausa nga dati, parang neutral ako. So nag-decide ako nga magsuporta kan BP Sara kay si BP Sara na lang aton paglaom. We have no choice, ha? Dalawang grupo ito, kumbaga sa eleksyon, kahit gusto mo mag-neutral, kailangan mo pumili. So magpili tayo ng lesser evil. Si BP Sara na lang ang aton paglaom, ha? Ito prangkahan salita. That is the reason why nga ako nag-DDS. O sabihin natin, DDS na ako. Dahil wala na tayong choice kung hindi BP Sara na lang, wala kita ibang malalauman. Ito, akin opinion lang, akin opinion lang. Bisan hino din ang mga waray, ilatag niyo haakon, ang iyo mga rason kung kay na may damasasagnon niya may maraot si BP Sara. Ito niya yun nababati, haka-haka la ito, waray ka mong ebidensya, istoryal ito na iyo. So, dili kita magpaluko, kay iniya na nga panahon, damon mga fake news, mga himo-himong istorya. Kunanalan niyo mga kababayan, Kamo mga ikasiko waray-waray. Kaya ko di-discuss sa iyo, kasi kamatuoran, hadto, nag-neutral act, nagbibili nga kang kamatuoran. Ang tawag akong DDS, na up to the point na na-realize ko, na tama pala, itong kamatuoran, kaya sinasabi, pag ikaw nga tao, mag-neutral ka, sisigong ka DDS. Alam mo bakit? Pag hindi ka kumumpurni, hanira ka rin sigon, DDS ka na. So, naging brand na tanan nga klase yung tao, man-neutral ka man, o DDS ka man, or naghanap ka lang kamatuoran, magiging DDS ka, magiging kontra kanila. So, ang tawag ay mo DDS na.
So, I realize, bakit ko di hindi panindigan na magdidiis na lang ako? Alam mo bakit? Tama naman, haros nga ang luyo nga partido kan BP Sara, nasa tama, ang irang mga rason. Timbang ko mga aligasyon, ang irang mga panluloko, ha? Ito, ha? Siring nila, magnanakaw yung BP Sara. Ha? Ito, gusto ko lang itong magwaray ako kay para lang ni mga maintindihan mga waray nga iba, no? Ginaaligar nila nga kawatan ni BP Sara 125 million confidential fund. May COA report confidential fund nga nom de guerre. Ang ibig sabihin gagamit sila ng mga assumed name dahil nga lalo na kung ang anti-terrorism or yung gusto nila matumbok ng mga NPA na which is ngayon sa akin lang obserbasyon nagiging kasabwat na, nagkakaisa na hira, nagkakaurusan na hira. Okay? Now, mga kababayan, naglalanat hira. Ito, pamati ka mo, mga waray-waray nga, hasta pa yan na, baga, medyo nalilipong pa, lipngaw pa, niyo paminsar. Naghabol na kang bibisar sa 125 million na confidential fund. Bakit diri niyo bilngon ang confidential fund ni Bongbong Marcos na 4.5 billion? Di lang 125 billion, 4.5 billion. Kaya naman di kami ito papakyan na ultimo nga ni para ito intelligence, intelligence and confidential funds, di niya alam ano nangyayari kung kadakudakuhan confidential fund, haiya opisina, di yan yung dibabaruhan na inanabo. Ultimo yung nga kaguluhan din ng Middle East, di nga niya maaram kung sasalakay no ano, kasi may mga intel yan So, ngayon ang kwarta. Diba? So, nangangayon ang 4.5 billion. Ito pa, ang nakawan niya na gobyerno. Alam niyo na, wag ka na kayo, ayaw na kamo pag pinakatapang-tapang mga waray. Kasi ang labas ito na iyo, siring pa ang katangahan, waray ko no bulong. May nakbutabati sa itong politiko nagsabi, ang katangahan ko no waray bulong. So, billions, trillions na kung ito total mo mura 2022 hanggang 2025 na corruption. Trillions na. Ba't di kayo nagbibiling ton? Diba? So, yun ang sinasabi ko sa inyo na ako, nag-stand ako dahil si BP Sara na lang ang aton paglaom. Prangkahan salita, mga kasangkayan ko, kaurupdan ko, kakilala ko, pasensya na kamo. Prangkahan tayo. Yan na. Kung diri kam na uyo na akon, ngan gusto niyo maklaruhan, ilatag niyo ang iyong mga rason, kaya nga diri kam, kay iistoryahan ko kamo base ha ebidensya. Diri kita magbase pagsuporta yung tao nga wakahakala ay kesyo asyan siring ni kuan, asyan siring ni kuan. Ubangin nakikinabang kamo, di ba? Kung nakikinabang man kamo hining nga mga tao, pakinabangan niyo ito yung kwarta ito niyo. Kwarta ito niyo ngan diri pa nga niton kakarampot la iton kung bagano baryala sinsilyo la ito ngayon nakakarawat nga ginihimo niyo utang nga kaburuton na akala niyo katinan iyo kinabuhi hini nga mga politiko ang kamaturan milyon an ira nakukulimbata aton. So diri kita na magpakatanga mga waray-waray diri kita magpakatanga. Ini nga akong gibubuhat waray niya ako nag-sponsor, waray niya ako nagbabayad personal ko lang na alam niyo bakit mga kaarugan na kita. Minsan na kita nabubuhay din niya kalibutan, dapat magbuhat kita hintama para pagkawaray na kita din niya kalibutan, magbiling kita mga open istorya. May daman na kita maiambag aton nasod. Parang kaupayan kabubuhason han aton mga anak. Kaya na nga panahon, mga kababayan, eto ngayon, sa panahong ito mga kababayan, nililinlang na po tayo. Nililinlang na po tayo, mga kababayan. Linlang na po tayo, mga kababayan. Gumising na po kayo. Dahil ang katotohanan ay natatabunan at pilit tinatakpan. Katulad nitong issue, mga kaibigan, itong Malita delivery scheme. Bilyon-bilyon, eroplano, helicopter, ang ginagamit na pag-deliver. Binubuhat na ng tao. Billions na po ito mga kababayan. Pilit lang gihapon nga nasuporta. Billions ini nga ito po na ninakaw sa atin.
at maraming mga kongresistang nakatanggap nito, mayroon pa senador at iba pang mga gabinete, membro ng kabinete. So itong lumabas na 18 na mga dating sundalo, di ak sigurado kung inihira mga ex-marines. Pero, naniniwala ako, 101% naniniwala ako na itong mga sinasabi ng 18 na to, karamihan dyan may katotohanan. Di ba itong mga waray ang siring pag may dinampog daw, pag nagdinampog mauran. Pag nag-iinaso, magkakalayo. As iton mga kaangkarigsigong mga akon kasi waray-waray. Kinahanglan ibaruan naton ang ungod nga ninanabuhan naton nasod. Kay ano, masaling kang waray kam labot. Diri kang maara, maabot ang panahon, lalo na yan na, kung sinising niyo, kamo di nga sining kang permi nga, pabayi iton, waray kit ito labot. Kit ayan ang mapapliton. Ay kapag siring dahilan gira di Middle East, kaya nagmahal mapliton. Hadto pa ito mahal. Madidis ka man, Marcos ka man, apiktado kita nga tanan. Kita lang gingkawat sa PhilHealth. Mga member ng PhilHealth. Didiis ka man, Marcos ka man, loyalist, tanan kita gingkawatan na PhilHealth. Hasta pa yana, baga di pa na ibabalik ang 60 billion nga ginsaad ng iyo buhaon nga Pangulo. Diba? Gimbibinuhaan la kita mga kababayan. Ito nga, ang sisirisiring ko ha iyo mga kababayan, mga akon igkasiwaray. Ini nga 18 nga sundalo kuno dati nga naging empleyado ni Congressman Saldico. Actually, may di pa nilalabas kasi damo ngayon nila nga empleyado, mga kababayan. Damo nila nga driver security ni Saldico nga dati mga military. 18 pa rin nga lubas, may magawas pa kuno nga sa napulo. Pero according sa NBI, sinabi ni Melvin Matibag, the NBI director, Melvin Matibag, okay. Siring pa ni Melvin Matibag, may lalabas pa na aabot ng halos 100 na dating bagman na magsusupport dito ito nga pagpapatunay nga kung tama, ewan ko kung tama na akong pagkakasaintindi nga mga dati mga bagman, mga empleyado ni Saldico. So, ang makauurit din ni mga kasangkayan, mga ikasikuwaray, ang makauurit amo ini. Di rin ipapamate, kisyo nida Senado nasiring, may usang Senado nasiring, diri kuno nira ini imbestigahan kay magiging magmumukhang sirkos ang Senado. Matagal na, alam nyo mga kaibigan, opinion ko ito, matagal na naging sirkos ang Senado. Tikang lang lumingkod ini Senate President Soto at naging chairman si Blue Ribbon Committee si Pampilo Lacson. Halata naman nga iraragin titinakpan ang kamatuoran. Di pa Erwin Turpo mabunganga. Mabunganga dati bilib na bilib ako hini nga tao yan na. Usa ngayon nakakarawat kuno, nakakarawat na dilibiran, hinmalita. Kaya pala, ngayon, nangangalanda, nadiriya nga may imbestiga na si Senado. Ay natural, ako mga kasangkayan, mga kaibigan, nag-iimbestiga ang pangawat, tapos ang mag-iimbestiga ang nangawat. So, tama, suportado ako doon na dapat di mag-imbestiga sa Senado kasi walang mayayari dito, wala na, waray na may nanabo dito. Waray may nanabo. Kasi kung ang testigo atubang ang nangawat, warit mahihimo. Diba? Ito, opinion ko lang ito Kung babasihan nato ang ira mga aligasyon, ang ira mga sumbong, o ang ira mga joint affidavit ni nga 18 nga dating sundalo, empleyado ni Saldico. Usay Senator Erwin Tulfo nga nakakarawat kuno. Di lakit ito sigurado, pero siring ko pa, igdinampog nga ni mauran. Kaya pala, maringasin nga mga tao, kay busog-busog ngayon. Pilit mga kasangkayan, pag may nagyayakan, may witness, may eyewitness, ira dayon panhimuaon, ira dayon himuan paagi nga masira ang kredibilidad ng witness. Idi patunay ini nga nadiri ra may mahibaruhan kamatuoran. Nadiri ra nahibaro an katutuhan an ungod nga ni nanabo kasi kung imbestigahan nga naman ini malutaw ang kamatuoran.
Ito yung di nyo na ba napapansin? Ha? Pasensya na ko, medyo halo-halo na ako niya ka na, no? Bisan danay Tagalog, danay Waray. Di nyo ba napapansin? May ito si Tanim Witness, ito si PhilHealth Queen, si Rizon Tiberos. Ha? Ang mga witness niya, balot na balot. Akala mo ba nga bago nga panganak na hadlok panuhuton? Ha? Di ba? Ang mga witness, obserba niyo. Ano yung mga witness? Balot na balot. Si bagan mga bago nga panganak nga nahadlok panuhuton. Kan Pampilok Lacson, kan Senator Pampilok Lacson testigo. Nakabalot, nakamask. Pero ini nga 18, gimpipinan mo anira nga samantala. Ira gud kaisog na pag-atubang nga di tagon ira nawong. Di ba? Tapos yan sa sigon dire credible. Nagbibinuwala. Di ba? Mga kababayan, maaram kita naging bibinuwaan lakit. Ira lagin titinahuban. Ira pirit ken titinahuban nga diri gumawas ang kamatuoran kay may dira tao siguro naging porprotektahan. Pero mga kabugtuan ko, mga kaigkasi ko, mga waray-waray, gigil na kami didiha OFW didiha Middle East. Ha? Gigil na kami didi. Kay ano, nasabot kami hantamahan mali, nasabot kami kung ililino ko lakita, iinuyot lakita, bibinuwaan lakita nga nagtama ang ginyayakan. Ito ng rason mga kaibigan, mga kasangkayan, na nag-decide kami nga mag-support kan BP Sara. Kay Asya na lang aton paglaom. Ha? Ayaw kamo pag hinimuhiwin mga aksyon nga namugmukha kamo katawa-tawa. Magtitindog kamo yung prinsipyo, nga iyo prinsipyo, di nyo kaya panindugan. Dahil siring la, han iba. Kinanglan, kung may prinsipyo ka, patunayan mo, mayroong kang ebidensya patunay nga dapat mo ini suportahan, tindugan ini nga yung prinsipyo. Pero di ka nga ni maaram, hanungon niya kamatuoran, ayaw nala. Siring pan Tagalog. Dahil sa inyo, nagkakaganito ang ating bansa. I'm sorry to say, pasensya na po kayo ang mga waray-waray. Ini, parang opinion lang ini bilang Pilipino, bilang taxpayers, bilang isang OFW, bilang isang kag-anak, isang ama na nangangarap ng mabuting kinabukasan, kinabukasan sa ating pamilya. Alam nyo ba, maaram ba kamo? Piranan utang nato niya na 18.13 trillion. Pati ni mo palaging buburod. Kung burod ka man yan na, may dana utang. Pakiana, may nakikita ba kayo yung mga project? Ha? Kamo nga mga loyalista. Ini nga 18 trillion, 18.13 trillion, ini nga 805 billion na ninakaw. Ha? And flood control, may nakikita ba kayo? May nakikita ba kayo dag ko nga mga project? Bukodan ko na kamuning overpass. Ha? Pastilan man daw. Kairo hanaton nasod kun asya ini. Sanglit mga waray-waray. An aton maaram kita siring padidiha kung sa magpakanya lugar mag-isog kita. Hininga panahon sana maging maisog kita pagtindughang kamatuoran, pagbilinghang kamatuoran. Kay kairo niyo kung padayon la kamo gihapon nga magpapauwat, siring pa waray mag-uuwat kung waray nagpapauwat. Di ba? Asya ito mga kasangkaya, kung an iyo kasabot, tama. Gusto mo, tama ini nga imo desisyon, buhata. Diri nga masiring nga kuan la kita dili kay madamo hiri kilala ini maugop kita. Di ba? Tinanglan, magtindog kayong prinsipyo, may dakarason, may dakapundasyon, may dakaebidensya nga kaya mo panindugan. Pero magtinindog kayong prinsipyo nga haka-haka la, ayaw na la. Pagtikitinawaan kan mga tao nga nasa butang kamatuoran. Damong salamat, maupay nga adlaw ha iyo mga waray-waray. God bless us all, God save the Philippines.